Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Mukhang matumal talaga tayo kagabi, tol, no? Halos wala tayong nahuli. Buti na lang binigyan pa tayo ng kahit na pang-ulam pa ng dagat. Oo nga Parang, teka, ilayin mo nga muna tong lambat. Salamat, tol. Ayun, parang lumalayo mga isda. Baka siguro kailangan na natin lumipat ng ibang pwesto mamaya. Lalalim pa tayo, tol. Hindi kaya tayo papagalitan ni Ate Lita? Ay nako, wala rin naman tayong magagawa, tol. Kailangan talaga rin natin lumipat ng pwesto. Hindi naman siguro magagalit si mama. Yung paglipat ng pwesto, okay lang naman sa akin Pero yung mama mo, ewan ko na lang, tol. Alam mo naman yung matagal lang usap-usapan sa atin, di ba? O bakit, ano bang meron? Anong petsa na ba tayo ngayon? Hindi kaya... O anong hindi kaya? Ano na naman bang naiisip mo, Kael? Hindi kaya matumal ang isda ngayon dahil papalapit na naman yung kabilugan ng buwan, tol? Baka totoo nga yung usap-usapan ng mga matatanda. Ayan ka na naman Naniniwala ka sa mga kwento na matatanda. Tol, makinig ka. Alam mo namang gabi bago magkabilugan daw ng buwan, lumalabas yung magindara para mambiktima. Tinan mo nga ako dyan. Wala akong pinaniniwalaang ganyan, no? Lalo na yung sinasabi nilang babae sa dagat na maganda na nang aakit ng mga mangingisda. Kung sino pa yung mga may third eye, siya pa yung hindi naniniwala. Tol, sa ating dalawa lang to Ikaw nga lang yung nakakakita sa kaibigan mong duwende sa ilalim ng puno ng mangga Iba yung si Lorca. Hindi nakakatakot yung kaibigan kong yun. At saka, hindi naman siya pumapatay ng tao gaya ng pinagsasasabi niyong magindara. O kung ano pa yung aswang ng karagatan na sinasabi niyo. Seryoso, Brian. Sabi ni Lola, yung magindara, gumagawa talaga ng paraan para makapambiktima. Hindi kaya tinutumal niya yung isda sa medyo malapit sa dalampasigan? Alam mo yun? Para mapilitang lumalim ang mga mangingisda. Kael, alam mo, kaya matumal ang isda sa pwesto natin kasi marami tayong nakapwesto dun. Lilipat lang tayo ng pwesto na hindi rin masyadong malayo sa naging pwesto natin kagabi. Sus, bahala ka nga, tol. Pagpaalam ka muna sa nanay mo. Basta ako, naniniwala talaga ako sa magindara na yan. Ano ba talaga yung magindara na yan, tol? Parang sirena lang. May kakaibang ganda, magandang boses, at may buntot. Ginagamit nila yung kagandahan nila at boses nila para mambiktima. Lulunurin nila tapos kakainin. Madalas daw nilang biktima yung mga mangingisdang natitipuan nila. Yung mga gwapo, kumbaga. Hoy, di, ikaw palang target. Abay, magtago ka na sa bahay mo, tol. Huwag ka na sumama sa akin mamaya. Oo, talaga. Kaya siguro, lagi akong pinapangiti ng mga babae rito Pero tol, kung gwapo ka talaga, ba't hindi mo kayang makausap si Grace? Yung bagong dayo, Diyos ko, tol. Suko na ako sa babaeng yun. Sa 2 pag-ulan, nasalo niya lahat ng tubig Anong ulan yun? Una, ulan ng kagandaan. Nasalo niya lahat. Halos hindi na nga namigay O yung pangalawang ulan? Ulan ng kasungitan, kasupladaan at samaan ng loob. Diyos ko, lalapit ka pa lang nakasimangot na Nakakainis din. Napahagalpak ng tawa si Brian habang pinipiga ang isang bahagi ng lambat. Sa loob-loob niya, sanay na siya sa mga biro at pagiging mapaniwalain ni Kael. Pero kahit paano, sumagi rin sa isip niya ang magindarang matagal ng usap-usapan sa kanila. Iniisip niya ang nangyari kay Mang Kiko, ang kilalang veteranong mangingisda sa baryo nila. Pero seryoso, Kael, sa tingin mo ba yung nangyari kay Mang Kiko gawa ng magindara? Ewan ko, pero sabi ng mga nakakita sa bangkay niya maputlang maputla, parang walang dugo. At ang sabi pa, may sugat sa liig. Pwede ring gawa lang ng pating o kaya ibang isda
Pating? Sa liig? Sigurado ka, Brian? Matagal na tayo nangingisda ah. Sa tingin mo ba, kagagawa niya ng pating? Hindi rin. Pero mahirap talagang paniwalaan na namatay si Mang Kiko dahil lang sa nalunod siya. Ulitin ko tol ah. Gumagawa talaga ng paraan ng mga magindara. Hindi ba't pinili talaga rin ni Mang Kiko na pumalaot kahit magkakabilugan na ng buwan? Alam na alam ng lahat na bawal yun, di ba? Baka nagkataon lang. Aba, baga kayong dalawa. Nag-aayos na ng lambat para mamaya. Opo, Mang Greg. Para mamayang hapon, handa na ulit. Pero malapit na po yung kabilugan ng buwan eh. Baka wala na naman kaming mahuli. Ay nako, tama yan. Huwag kayo masyadong pumalaot pag ganyang panahon. Bakit po? Dahil ba sa alon? Hindi lang sa alon. Alam naman ninyo, iho, tuwing malapit na ang kabilugan ng buwan, lumalabas ang magindara. Yan ang sabi ng mga matatanda kahit dati pa. Ako naman, hindi ko rin naman kayang ipaliwanag ang lahat Pero may mga kaibigan akong nawala na lang bigla. Huling nakita, nasa laot. Oh, ayan. Hindi lang ako nagsasabi pati si Mang Greg na mismo. Pero baka iba lang ang dahilan, Mang Greg. Pwedeng nalunod. Pwedeng, Iho, si Kiko, kaibigan ko yon. Bata pa ako, kilala ko na siya. Hindi siya basta-basta malulunod. Malakas yun sa dagat, magaling lumangoy. Pero nung nakita namin, maputla, may 2 kagat sa leeg. Wakwak ang tiyan. Parang aswang lang, Mang Greg. Pero may buntot at sa dagat nakatira. Hindi biro yan Kael. May isa pa. Nung isang taon, si Lando. Nakauwi pa siya pero 1 linggo lang, patay rin. Sabi ng asawa niya, tuwing gabi, pinagpapawisan ng malamig. Parang may bumibisita habang natutulog. Baka sakit lang yun. Siguro nga. Pero hindi na ako pumapalaot kapag magkakabilugan na ng buwan. Kaya kayo, pag sumapit na ang araw na yan, magpahinga na lang kayo sa bahay. May mga bagay sa dagat na hindi natin lubos na naiintindihan. Tumalikod na si Mang Greg at nagpatuloy na sa paglalakad papuntang pamilihan. Pagkatapos silang kausapin, naiwan sina Brian at Kael. Tahimik sandali habang nakatingin sa dagat. Kumikislap ang tubig sa ilalim ng sikat ng araw. O ano tol, kapag nakita mo yung magindara, lalapit ka ba o iiwas? Kung totoo man siya, hindi ko siya papansinin. At saka, hindi naman ako naniniwala Sigurado ka? Kung maganda yung muka, yung tipong titigil ka kahit binabaha na yung bangka mo. Baka ikaw lang ang ibigay ko sa kanya para makaligtas ako. Loko ka talaga, Brian. Sana yung pagmamahal mo sa akin bilang pinsan mo, ha? Walang pinsan-pinsan sa delikadong sitwasyon, no? Kanya-kanya na lang tayo, Kael. Ay, grabe ka naman, tol. Nasaktan ako dun, ha? Pero, tol, seryoso. Sana talaga, swertihin na tayo mamaya, no? Malapit na yung kabilugan ng buwan, Kailangan natin ng pera. Bakit? Ano naman meron kapag malapit na ang kabilugan ng buwan? Ibig sabihin ba niyan, tol, naniniwala ka na sa magindara? Baliw. Bawal tayong mangisda nun, di ba? Nung pagkukunan natin ang kabuhayan yan. At saka, uulitin ko, hindi ako naniniwala sa magindara na yan. Uulitin ko lang din, tol. Ikaw yung may third eye sa atin. Tapos, ikaw pa itong hindi naniniwala sa aswang ng dagat. Kael, naniniwala ako sa mga elemento na yan kasi nakikita ko. Tsaka na siguro ako maniniwala kapag nakita ko na yung magindara na yan. Paano naman yung nangyari kay Mang Kiko? Mahirap pa rin paniwalaan? Kapag nakita ko na, tol. Kung hindi lang magagalit si mama, papalaot ako kahit magkabilugan ng buwan Baka mas maraming isda nun. Ano, subukan natin? Anong subukan ng alin? Halos mapatalon si Kael sa gulat, habang si Brian naman ay napailing na may kasamang tawa sa naging reaksyon ng pinsan niya. Kilalang kilala niya kasi kung gaano kalaki ang takot ni Kael sa mama niya. Lalo na't sigurado mag-aalala at magagalit si Aling Lita. Kapag nalaman na pinag-uusapan na naman nila
ang pangingisda sa oras na delikadong pumalaot. Ante, ito si Padre Joseph Santissima oh. Nakakagulat ka naman po. Bigla-bigla ka na lang pong sumusulpot. Akala ko magkaka-heart attack ako eh. Abay, kung ganyan kakabilis kabahan, baka hindi ka pa para sa dagat. At kayo, ano na naman ang narinig ko na yan ha? Wala po, ma. Nag-uusap lang kami ni Kyle tungkol sa huli namin kagabi. Opo, ante. Masyado lang kasing matumal yung nahuli namin na isda eh. Huli. O yung tungkol sa pangingisda at magindaran na naman. Narinig ko kayong dalawa eh. Akala nyo ba'y bingin ako? Ante, ano lang po, kwentuhan lang. Biro lang po. Biro? Sa akin pa kayo magbibiro ng ganyan? Alam nyo ba kung ilan na ang hindi nakabalik sa dalampasigan dahil sa katigasan ng ulo tungkol dyan? Ma, hindi naman po kami ganoon. Hindi po kami... Hindi kayo! Ano, Brian? Anong tawag sa plano nyong mamayang gabi? Nag-uusap kayong lilipat ng pwesto. Tapos, hindi naman malayo yun sa mga malalalim na parte ng dagat. Alam niyo bang mas delikado yon? Ante, hindi naman po. Makinig kayong mabuti ha. Hindi lahat ng panganib sa dagat ay nakikita ng mga mata. Minsan, nararamdaman lang. Minsan, hindi nyo alam, nasa ilalim na kayo ng tingin ng nilalang na matagal nang naninirahan dyan. At pag nagustuhan ka, hindi ka na makakabalik. Ma, may third eye nga ako. Pero hindi ko pa po nakikita yung sinasabi niyong magindara na yan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, mas mabuting hindi mo siya makita. Kasi kung makikita mo siya, baka yun na ang una at huling pagkakataon mong makita yun sa buhay mo. Ante, totoo ba talaga yun? Kael, hindi ako basta nananakot. Bata pa ako, naririnig ko na yan sa mga matatanda. At nung kabataan ko, 3 mangingisda na ang kilala ko. Magaling, malakas, sanay sa alon, pero hindi na sila nakabalik. Pati mga bangka nila hindi na rin nakita. Ma, baka naman may ibang dahilan lang yun. Ibang dahilan? Brian, anak, kapag may matanda na nagsabi sa'yo ng bagay na ganito, makinig ka lang. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil may laman ng mga salita nila. Maraming misteryo sa dagat. At kung ang sabi sa atin, huwag pumalaot tuwing gabi bago ang kabilugan ng buwan, sundin natin. Kasi baka sa susunod na marinig kita, hindi na boses mo kundi pangalan mo na lang sa dasal. Ante, hindi naman po kami lalayo mamaya eh. Promise po. Oo nga po, ma. Hindi po kami lalayo. Mabuti't siguraduhin nyo lang. Sige, pumasok na kayo. May mainit na pagkain sa mesa. Dadalan ko na lang ng pagkain ng papa mo, Brian. Pumasok na naman ang trabaho nang hindi kumakain eh. Sige lang po, ma. Susunod na lang po kami sa loob. Tatapusin lang po namin to. Huwag kayo magtagal ha. At huwag yun ang pag-usapan niyang magindara kung ayaw niyong mas mahaba pang litanya mula sa akin. Sige na. At umalis na nga si Aling Lita. Naiwan ng dalawa. Grabe tol, nasermonan tuloy tayo. Diyos ko, yan pa naman yung iniwasan ko talaga kay ante. Sanay na ako, tol. Alam mo naman si mama, kapag may ayaw siya, dapat sundin ka agad. Kung hindi ka makikinig, parang kulog na boses. Oo nga eh, pero seryoso, huwag na natin pag-usapan to. Baka marinig ulit tayo eh. Alam mo, tol, maniniwala lang ako sa magindara kung makikita ko mismo gamit ang mga mata ko. Huwag mo nang hilingin, tol. Hindi ko naman hinihiling. Pero kung makikita ko man siya, lalabanan ko para matapos na yung pamimesen niya sa mga mangingisda dito. Tigas ng ulo mo no? Kung ako sa'yo, hindi ko nahihilingin talaga. Mahal na mahal ko pa buhay ko eh. Di doon tayo magkaiba. Oh, nangyari sa'yo? Bakit parang natulos ka yata dyan sa akin at tatayuan mo? Napansin ni Brian na medyo hindi mapakali si Kael habang nag-aayos ng lambat. Nakatingin lang ang pinsan niya sa malayo kaya sinundan niya ito ng tingin. Halos mapatawan na lang siya nang malaman na nakatingin pala si Kael sa isang babae na papalapit mula sa dulo ng kalsada.
Napansin din niya na ayos ang upo ng pinsan niya. Parang biglang naging formal. Ayun na tol, si Grace. Yung sinasabi mong masungit pero maganda? Tol, hindi lang maganda. Parang ibang klase. Sobrang nakakaiba sa ibang dalaga dito sa atin eh. Yung tipong kahit galit, gusto mo pa ring lapitan. Bakit hindi mo lapitan? Kasi nga suplada. Parang wala siyang panahon sa kahit na sino. Baka hindi ka lang type. Loko ka, ang pogi ko yata. Oo na, sige na nga. Pero, tol, baka naman hindi talaga siya suplada. Sinasabi mo lang yan kasi natatakot ka lang talagang lumapit sa kanya. Hindi ako takot no, respetado lang. Respetado? Huwag mong gawing matalinghaga ang pagiging torpe, no? Aba, gusto mo, ikaw ang lumapit eh. Wala naman akong problema dyan. Hindi naman ako katulad mo na torpe. Mukha mo, tol. Alam ko naman na hindi mo talaga kaya eh. Pride at ego lang yan eh. Magandang araw. Magtatanong lang sana ako kung may benta ba kayong isda? Magandang araw din sa'yo. Pero wala kaming tinda, miss eh. Mailap po ang huli ngayong gabi. Kagabi? Ibig sabihin, gabi kayo nangingisda? Opo, miss. Mas maganda po kasi ang huli minsan sa gabi. Papalaot ba kayo mamaya? Oo naman. Kailangan din kasi namin bumawi eh. May bangka kayo? Oo naman, miss. Yang kulay pula na may asul, yan yung bangka namin. Pero teka, bakit mo naman tinatanong? Wala naman. Bukas, bibilin ko yung huli ninyo. Sige, asahan namin yan ha. Ayun lang, maraming salamat. Miss, kung gusto niyo po ng isda ngayon, may nagtitinda sa kanto, sariwa pa. Umaga kasi ang huli. Sige, salamat. Tinundan ni Brian ng tingin si Grace habang papalayo ito. Mabagal, maingat ang bawat takbang. Parang wala man lang bigat sa lupa. Para sa kanya, tila hangin lang ang babae. Dumaan sandali. Nag-iwan ng kakaibang presensya. At saka naglaho na parang hindi totoo kung nakausap ba talaga nila ang magandang babae. Masyadong mabilis ang pangyayari. Tol, nakita mo yun? Ngumiti siya. Ano naman ngayon? Hindi siya ngumiti sa akin eh. O tapos, anong meron? Ngumiti nga siya, tol. Ang suplada, masungit, at palaging nakasimangot na si Grace. Ngumiti. Ano ngang meron? In love ka na niya sa kanya. Alam mo ba ang naiisip ko ngayon, tol? O yan o. Yung ngiti niya. Mapapanaginipan mo na yan mamaya. Hindi, tol. Ano nga? Hindi nga talaga akong type niya. O tapos? Sa'yo siya lumapit eh. Sa'yo rin siya nakipag-usap. Sa'yo lang ngumiti. O ibig sabihin nun, hindi talaga siya suplada. Huwag mo na kasing husgahan agad yung tao. Hindi, tol eh. Ikaw ang type niya. Lo, gagi ka. Huwag kang gagawa-gawa ng kwento ha. Kay lalaki mong tao. Nasa utak mo yan. Tol, maniwala ka sa akin. Lahat ng mga binata dito, pati tropa natin, dinededma niya. O baka naman hindi lang siya interesado sa kahit sino, maliban sa akin. Ayun na nga. Di lumabas din ang yabang mo. Hindi yabang to, tol. Observation yun. Observation o illusion? Drama ka na naman. Tol, hindi. Seryoso ko. Kanina nga nung tinititigan ka niya napansin mo bang medyo matagal? Hindi yun normal para sa mga suplada. Baka curious lang siya sa mukha ko. Alam mo naman, pogi tayo. Tayo? Sigurado ka dyan? Oo naman. Ang yabang mo nga kanina eh. Sabi mo pogi ka, di ba? O nasaan na yung confidence mo? Nawala ka agad eh. Kasi ikaw yung initian eh. Ay nako, drama mo talaga. Kay lalaki mong tao. Basta tol, kung suki natin siya, huwag mo masyadong lapitan ha. Uy, bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi naman tol. Ewan ko. Kahit maganda siya, mas mabuting kilalanin mo muna bago mo hayaang pumasok sa buhay mo. Pinagsasabi mo dyan, Kael.
magiging suki lang natin siya, hindi magiging jowa ko o ano pa man. At saka, baka hindi ka lang talaga sanay sa mga magagandang babae dahil sa pananakot nila sa atin tungkol sa magindara. Pwede rin. Pero tol, tandaan mo sinabi ko hindi dahil sa nagsiselos ako sa'yo. Oo na nga, drama king. Tara na, kumain na tayo. Baka pati tiyan mo magdrama mamaya. Ay nako, basta. Ikaw bahala yung sinabi ko sa'yo tandaan mo yun. Pagkapasok nila sa bahay, marin silang binilinan ni Aling Lita na huwag pumalaot sa mga gabing lumalabas ang aswang ng dagat. Dahil paniguradong hindi na sila makakabalik kagaya ng mga naging biktima nito. Tahimik lang na tumango si Brian habang ngumunguya ng pagkain. Pero ramdam niya ang bigat ng tono ng kanyang ina. Hindi yung basta paalala lang, kundi takot na baka may masamang mangyari sa kanya. Hapunan na magpasya si Brian na lumabas para maghanda sa paglaot. Wala pa siyang ilang hakbang mula sa bakuran nang marinig niyang isang sutsot mula sa puno ng mangga. Napalingon siya. Sa ilalim ng isang kumpol ng damo, doon tumambad ang maliit na figura ng kaibigan niyang duwende na si Lorca. Nakaupo ito, nakasandal sa ugat ng puno, at parang may hinahaplos na maliit na bato sa kamay. Oy, Brian! O Lorca, ikaw pala yan. Bakit parang gulat na gulat ka naman? Wala ka bang balak kumaway sa kaibigan mo? Akala ko kung sino na namang sumusutsut sa akin O ano na naman to? May bago ka na naman bang balita? Wala naman. Pero may paalala ko. Paalala? Tungkol saan? Mamaya, sa dagat. Huwag mo sabihing babalikan mo na naman yung sermon sa huwag magpalamon sa tukso. Hindi sermon yun. Paalala lang. O sige na nga. Ano na naman ba yung gusto mong iparating? Makakakuha kayo ng maraming huli mamayang gabi. Uy, magandang balita yan. Pero, Ayun na naman tayo sa pero. huwag kang maging sakim. Kumuha lang ng sapat. Bakit? Kung marami, sayang naman kung hindi kukunin. Hindi lahat ng sobra ay biyaya, Brian. Minsan, bitag yan. Bitag? Saan mo naman nakuha yung ideya na yan? May mga bagay sa dagat na hindi para sa tao. Lorca? Ano yun? Diretsuin mo na nga ako. Totoo ba mga magindara? May alam ka ba sa ganyan? Depende kung kanino ka nagtatanong. Sa'yo nga ako nagtatanong Kaya nga, nasa sayo na rin kung maniniwala ka o hindi. Maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong totoo sila? Hindi. Pero may alam ka ba? Ayan ka na naman kasi sa paligoy-ligoy mo Hindi lahat ng tanong dapat sagutin ng diretsyo. Bakit? Dahil minsan, ang sagot ay delikado rin. Alam mo Lorca, kung gusto mong tumulong, sabihin mo na lang ang totoo. Maaaring totoo ang magindara, maaaring hindi. Hindi mo talaga kayang magbigay ng malinaw na sagot Ang malinaw lang dapat sa'yo ay ang mag-iingat ka palagi. Pero kung totoo nga sila, dapat alam ko kung paano iwasan, di ba? Huwag magpalamon sa tukso. Tukso naman. Tukso ng ano? Tukso ng mata, tukso ng tenga, at tukso ng puso. Puso? Anong kinalaman ng puso sa pangingisda? Malaki, Brian. Lalo na kung ang bumibiyag sa puso mo ay hindi tao. Nako Lorca, para kang nanay ko magsalita Kung minsan, mas mabuting makinig sa payo kaysa magsisi sa huli. Kung hindi ko naman maranasan, paano ko malalaman kung totoo? May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman at maranasan pa. Aba, parang mas nakakatakot yung sinasabi mo At dapat lang na matakot ka. Pero kung gusto mong takutin ako hindi na kailangan. Hindi naman ako ganun ka-addict sa paglaot Hindi lahat ng napapatpat sa gitna ng dagat ay adik. Minsan, tinatawag sila. Tinatawag? Ng sino? Hindi ng sino, kundi ng ano. Lorca, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo?
Higit pa sa seryoso. Eh kung ganyan ka magsalita, hindi na lang ako makikinig sa'yo. Ikaw, bahala ka, Brian. Eh ang gulo mo naman kasi, Lorca eh. Ganyan ba talaga kapag duwende? Sinasabi ko lang, mag-ingat ka. Eh pero paano kung may pagkakataon na makahuli ng sobra-sobra? Uwi ka lang ng sapat. Yun lang ang sagot. At kung hindi ko sundin, aber? Huwag mo nang itanong. Sige na, sabihin mo na. Hindi mo gugustuhin malaman ang sagot. Alam mo, Lorca, minsan iniisip ko kung talagang tinutulungan mo ko o ginugulo mo lang ang utak ko eh. Kung guguluhin kita, hindi ako mag-aabala na magpakita pa sa'yo. Eh bakit nga ba sa akin ka palagi nagpapakita? Dahil alam kong makikinig ka. Kahit ang dami mong tanong. So ibig sabihin, may koneksyon ako sa mga kwento mo. Lahat ng tao sa baryo nyo may koneksyon. Pero ikaw, iba. Iba? Bakit iba? Kasi ikaw lang ang nakakakita sa akin. Aba, hindi ko rin naman ginusto na mabiyayaan ng third eye, no? Magpasalamat ka na may third eye ka. Naging kaibigan mo ako. Tagabigay ng paalala at balita. At saka, alam na alam ko na kahit ang pinakamalakas ay nadadapa rin. Kaya paalala ka ng paalala. Mukha ba ako malakas? Oo, dahil may mga tukso na kahit hindi mo hinahanap, kusang lalapit sa'yo. Ha? Tulad ng ano? Ng Magindara? Maaring sila, maaring iba. Lorca, alam mo bang lalo mo lang akong pinapaisip? Basta, tandaan mo na lang, Bri. Kapag may lumapit sa'yo sa dagat mamaya, huwag basta sumagot. Lumapit? Sa dagat? Eh kung tao lang yun. Lalaman mo kung tao nga. At kung hindi, Mas mabuting hindi mo na maranasan. grabe ka. Parang horror story na to ah. Hindi ako nananakot, Brian. Nagsasabi lang ako ng totoo. Okay, Lorca. Maniniwala na lang ako sa'yo kahit ang gulo mo kausap. Tiwala ka dapat kasi totoo yung sinasabi ko. Kung totoo nga. Sabi ko nga, depende kung kanino ka nagtatanong at kung paniniwalaan mo o hindi. At sa'yo nga ako nagtatanong eh. At sinasabi kong maniniwala na nga lang ako sa'yo. Kaya nga sinasabi ko, mag-iingat ka. Ay nako, wala talaga akong malinaw na makukuha sa'yo eh ano. Bukod lang sa mag-iingat ako. Malinaw na paalala lang at sana sundin mo. Kung ganon, sige na nga. Pero pag wala namang nangyari mamaya, utang mo sa akin yung isang bote ng lambadong na tinago mo ha. Tingnan natin. Hoy, Ryan! Oh, ano yun? Nakikipag-usap ka na naman ba sa kaibigan mong duwende? Oo eh. Aba, magpaalam ka na at maganda ka na. Damihan mo ang huli mamaya ah. Tsak na hahanapin ni Grace yun. Loko ka, Kael. Seryoso ko. Baka ikaw na yung maging paborito ni Grace kapag marami kang dala. Magiging paborito mo kamo. Hindi tol, ikaw ang may connection doon. Hindi ako. Ayan, mag-iingat ka mamaya. Alam ko, Lorca, paulit-ulit ka na eh. At uulitin ko pa rin, mag-iingat ka. Oo na, promise. Mabuti naman. Ano, tara na. O sige, papunta na ako. Hanggang sa muli, Brian. Oo, salamat sa cryptic mong paalala. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Naiwan sa isip ni Brian ang huling sinabi ni Lorca. Hindi niya alam kung bakit tila may kakaibang bigat ang mga salitang yun ngayon. Pero hindi niya rin hinayaang kainin siya ng kaba. Sa isip niya, simpleng paglaot lang ang gagawin nila mamaya. Pero sa ilalim ng payapang tubig, may mga lihim na mas mabuting hindi niya alam. Habang pumapalaot sila Brian papalayo sa dalampasigan, napatingin siya sa gilid. Doon niya namataan si Grace. Nakatayo sa may buhanginan, nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya, pero malinaw sa paningin niya ang ngising ipinukol ng dalaga. Hindi yung bastang ngiti, may kung anong hindi siya maipaliwanag.
Umiwas na lang siya ng tingin at muling itinoon ang tingin sa dagat. Anong pinag-usapan niyo ni Lorca kanina? Wala tol, nagbigay lang siya ng paalala. Paalala? Tungkol saan daw? Sabi niya, marami raw tayong mahuhuli ngayong gabi. Pero Sabi ko na nga ba may pero na naman eh. Ano na naman yung pero niya? wag daw tayo maging sakim. At saka, nasanay na lang din ako sa ganyan niya. Ewan ko ba ron? Ganyan talaga yung kaibigan mong duwende eh. Laging may pasaring na parang may tinatago. Kapag tinanong naman, ayaw magbigay ng maayos na sagot. Sanayan na lang talaga kay Lorca, tol. Kaya nga eh. Teka, may ba ako? Tuloy ba yung plano natin na lumipat ng pwesto? Yung malapit sa batuhan? Oo, tol. Sabi, mas marami raw isda doon. Alam mo bang bawal tayo ron, sabi ni Antilita? Hindi tayo mapapagalitan kung walang magsusumbong, no? Ayoko tol. Alam mo naman kung paano magalit si Antilita. Parang kahit anong paliwanag mo lalagyan niya pa rin ng sermon. Kaya nga, mag-iingat tayo. Basta, tahimik ka lang. Kesa naman wala tayong huli ngayon, di ba? Tahimik daw. Para namang kaya kong magsinungaling kay Antilita kapag tinatanong tayo. Teka, may mga uli ako. Nakadikit na tayo sa lugar na parang sentro ng mga kwento ng matatanda. Huwag ka masyadong maniwala sa mga kwento nila, no? Tsaka, huwag ka na lang magpapahalata kay mama. Umakto ka lang na normal lang. Ewan ko sa'yo, tol. Bahala ka na nga talaga kapag napagalitan tayo. At saka, hindi mo ba napapansin? Halos lahat ng matatandang mangingisda kapag tinanong mo tungkol sa Magindara, parang palong-palong magbigay ng babala. Hayaan mo na nga. Tinatanggap ko na nga lang talaga yung babala nila. Tsaka, hindi pa naman full moon bukas. Walang mangyayari sa atin. Oo nga, pero paano kung lumabas sila kahit hindi pa? Lumabas? Sila? Sino? Yung Magindara, siyempre. Naku, nagsimula na naman tayo dyan sa takutan na yan. Hindi nga ako nananakot, tol. Totoo kaya yun? Naalala mo yung bata pa tayo? Tuwing kabilugan ng buwan, may mga nawawalang mangingisda. Oo nga, pero hindi ibig sabihin Magindara ang dahilan nun. Pwede ring inabot ng bagyo o nalunod. Pwede rin, pero minsan, hindi masama maniwala. May mga bagay kasi na hindi mo basta-basta nakikita eh. Sige na nga. Ako pa talaga yung sinabihan mo na may third eye. Pero tol, sa totoo lang nung bata pa tayo, takot na takot din ako sa mga kwento nila mama tungkol sa Magindara. Ako rin. Lalo na yung sinasabi nilang mas mahirap daw tumanggi kapag maganda yung nambibiktima. Kaya pala hanggang ngayon takot ka sa magagandang babae Uy, di totoo yan O bakit nung high school, nung nilapitan ka nung transferee na maganda, bigla ka nagkunwaring may sipon? Siyempre, nahihiya lang ako. Iba yung nahihiya sa takot, no? At saka, natatandaan mo rin ba, kapag may maganda na naliligo sa dagat, feeling natin sirena na. Oo nga no? Lahat na maganda, tinatanda mo kaagad kahit hindi ka naman kilala. Kaya nga sabi ko, kung may makita tayong sobrang ganda, dapat na lumayo na tayo kaagad. Oo na nga lang, tol. Kahit hindi ka naman talaga lumalayo. Pero, seryoso, kung totoo man yung Magindara, hindi ko alam kung kakayanin kong tumingin sa mata niya Kung ako, titingnan ko para malaman kung anong meron. Abay, ikaw palang may balak na magpahulog sa kanila. Hindi naman, tol. Curious lang kung anong meron sa kanila. Alam mo minsan, yung curiosity na yan yung nagdadala sa atin ng kapamakan Salamat sa sermon, Mama Kael. Huwag ka po mag-alala. Mag-iingat po ako. Siraulo ka talaga to, Leo. Pero, speaking of magagandang babae si Grace. Oh, anong meron sa kanya? Gandang-ganda ka nga sa kanya, di ba? Pinag-iinalaan mo na bang Magindara yon? Ewan ko. Pero tol, seryoso Kanina nung palis pa tayo, nakita mo ba? Nakatingin siya sa'yo. Oo, napansin ko nga yun. Akala ko nga guni-guni ko lang
Ngumisi pa nga yata sa akin eh. Umisi nga siya sa'yo, tol. Tapos, alam mo yun, hindi yung simpleng ngisi lang eh. Parang kakaiba. Oh, baka naman iniisip mo lang. Baka iniisip mo lang na may iba yung ngisi niya na yun. Pwedeng iniisip ko lang, pwedeng hindi. Pero tol, kung sa tunay na buhay ang Magindara ay maganda at nakakaakit, hindi ba parang ganun din yung dating ni Grace? Uy, wag mo ngang ikumpara. Kita mo naman na nakakalakad at may paa, di ba? Sinasabi ko lang naman, tol. Hindi natin siya kilala, di ba? At saka, nung nakaraang gabi, nakita ko siya kahit madaling araw na kagagaling lang sa dagat eh. Eh baka naligo lang. Pampantok o ewan. Hindi naman ibig sabihin eh. Shh! Lambat, tol. Hila tayo, dali. Uy, gagi. Ang dami, tol. Ang lalaki ba ng mga isda, oh? Grabe. Parang wala nang ganitong huli sa ganitong oras ah. Mukhang totoo nga sabi ni Lorca. Tol, kung ganito karami dito, paano pa kaya sa mas malalim? Baka nga mas marami pa, tol. O tara, O sige, sayang naman kung papalagpasin natin to. takting yan. Kung dadami pa ang huli natin, pwede na tayong hindi mangisda bukas ah. Kaya nga eh, nararamdaman ko na yung init ng katawan ko. Kating-kati na akong makahuli pa ng mas marami. Ako nga rin eh. Pero, teka, tol, ang tahimik bigla ah. Nakakabingi. Masyado. Parang delikado ah. Biglang ayaw ko na pala tumuloy. Ha? Anong ayaw mo tumuloy? Gagi ka ba? Tutuloy tayo. Guni-guni mo lang yun, Kael. Hindi tol. Parang ang tahimik masyado talaga ng lagaslas ng tubig. Parang ang kalmado masyado ng tubig. Teka. Ha? Ano yun? Naririnig mo ba yun? Oo, tol. Boses babae yata. Parang kumakanta eh. Oo. Parang may babae yata ron sa di kalayuan. Ang ganda ng boses. Parang hindi ko may paliwanag. Para kang hinihila eh, no? Oo. Parang gusto ko lang pumikit at makinig. Ay, parang gusto kong makita kung sino yun ah. Tol, naiisip ko tuloy na ang ganda ng babaeng yun. Tara, lumapit tayo. Tara, tinatawag niya tayo. Tinatawag niya tayo. Oo, ang ganda ng boses. Parang para sa atin lang. Nararamdaman mo ba? Parang inaakay tayo. Oo, parang gusto kong sumunod kahit saan niya tayo dalhin. Tila nawala sila sa sarili. Para silang nahihipnotismo na talaga sa boses na kumakantang babae. Parang hinihili sila nito. Tinatawag sila papalapit sa may likuran ng malaking bato. Habang papalapit ay mas nagiging buo na ang boses ng babaeng kumakanta. Ang ganda. Para bang may sinasabi sa akin na lumapit pa. Wag! Wag magpapatukso! Ha? Anong sabi mo? Hindi ako yun. Sino? Parang boses ni Lorca. Boses ni Lorca? Oo, malinaw. Sabi niya, huwag magpapatukso. Bakit? Ano bang nangyayari? Hindi ko alam eh. Pero nawalan ako ng kontrol sa sarili ko panandalian. Siguro, Magindara na yon, tol. Tara na, uwi na tayo kagad. Pero gusto ko lang makita. Wag na, tol. Baka hindi na tayo makabalik. Saglit lang. Brian! Ay, Diyos ko. Ang lakas naman ng alon. Umawa ka na maigpit. Baka mahulog tayo. Uy, munti ka na. Munti ka na talaga. Buti na lang hindi tayo natumba. Tol, pakiusap. Umuwi na tayo. Kanina, para akong nawalan ng kontrol sa sarili ko dahil sa boses na yun eh. Para kang nawala sa ulirat. Oo, tapos ang lamig ng pakiramdam ko, tol. May narinig tayong magandang boses. Parang nangaakit. Tako, ayoko na, tol. Umuwi na tayo. Ha? Sigurado ka? Oo, hindi biro to. Gusto ko bang mabuhay, no? O sige na nga. Paandarin mo na yung motor ng bangka para makalis na tayo dito. Gusto ko pa nga sana makita eh. Hindi na. Bilisan na lang natin umuwi, tol. Oh, narinig mo yon? Ano na naman? Shh!
Hali kayo. May maraming isda dito. Magkakaroon kayo ng maraming pera. Tol, huwag mong pakinggan. Pero parang totoo yung sinasabi. Huwag! Magindara na yan. Pero kung Huwag kang maging sakim sa pera. Huwag magpapatukso. Diyos ko naman, mahal ko pa buhay ko. pasensya ka na. Kaya umuwi na nga tayo. Ngayon na. Sige, tara. Bilis, Tol. Oo na nga. Tol, wag na huwag kang lilingon, ha? Oo, hindi na. Promise? Promise. Good. Basta makauwi lang tayo ngayong gabi. Okay na ako. Oo, tol. Pasensya ka na, ah. Nang makarating sa dalampasigan, dali-dali silang bumaba ng bangka at walang lingon-lingon ay dumiretso agad sa bahay nila si Brian. Sinalubong naman agad sila ng nagtatakang si Aling Lita. Hindi pa nila nahuhubad ang basa nilang damit, ay pinaulanan na agad sila Brian ng sunod-sunod na tanong. Aba, bakit ang aga nyo? Hindi pa nga lumilipas ang gabi. Nandito na kayo? Ante, ano kasi, Wala lang, ma. Medyo maaga lang kami natapos. maaga lang natapos? Aba, hindi ko maintindihan yan. Ang dami-dami nyong huli pero para kayong namatayan. Namumutla kayong pareho. Sabi ko sa'yo, huwag magpadala sa tukso, sa sakim. Hindi ka kasi nakikinig. Lorca, hindi ngayon. Ano? Kanino ka nakikipag-usap dyan? Wala, ma. Ano lang, tumutula lang ako. Mutula raw. Pasalamat ka. Ako yung nagligtas sa'yo kanina. Ante, pagod lang siguro kami. Saka medyo malakas yung alon kanina. Malakas yung alon? Ang dami-dami nyo ng huli. Ano yon? Hinabol kayo ng isda pa uwi? Habol ng isda? Pwede rin. Pero mas hinabol kayo ng kanta. Uy, tumigil ka nga dyan. Tumigil ako? Aba anak, bakit ako titigil? Ikaw ang anak ko at ikaw Kael, pamangkin ko. Dapat lang malaman ko kung anong nangyayari. Hindi pa naman kabilugan ng buwan bukas. Pero bakit mukhang nakakita na kayo ng magindara? Ante, ano kasi? Sabi ko nga, ma, malakas lang ang alon. Saka baka pagod lang. Pagod lang? Aba Brian anak, hindi ako ipinanganak kahapon. Kilala ko kayo. Lalo ka na, Kael. Halata sa mukha mo na parang may nakita kang masama. Hindi naman po masama. Pero parang... pero masama. Yun na yun. Dapat sinabi mo na. Tapos na ang pagtatanong. Lorca, tahimik! Ano? Lorca? Anak, sino yung kausap mo? Yan na naman ba yung sinasabi mong kaibigan mong duwende? Ante, huwag ka sanang magalit pero ano? Magindara? Magindara? Aba, sigurado ba kayo sa pinagsasasabi ninyo? Hindi pa nga kabilugan ng buwan bukas kung ano-ano na yung mga guni-guni ninyo. Ma, hindi namin guni-guni yun. Totoo may boses kaming narinig sa dagat. Ay nako, narinig? Baka naman lasing lang kayo. Hindi kami lasing, ante. Di uminom kayo ng tubig dagat. Di ayan, nalasing din kayo sa alat. Nalasing kayo sa boses ng magindarang mapang-akit. Pero totoo, Lita, may narinig talaga sila. Lorca, huwag mo siyang tawaging Lita. Mama ko yan. Aba, pati duwende sinasagot ako? Ano to, house meeting? Ante, seryoso, may magandang boses talaga. Parang hinihila kami papunta sa may malaking bato. At sumunod naman kayo. Medyo, pero... Medyo? Anak, ang sabi ko sa'yo, wag na wag kayong basta susunod sa kung ano-anong naririnig sa dagat. Diyos ko naman, para kayo mga batang paslit na kapag tinawag ng candy, susunod ka agad. Ante, totoo yung kanta. Ang ganda talaga Para kang makakalimot. Oo, nakalimot kayo na marunong kayong lumangoy pabalik. Lorca, hindi mo tinutulungan ang sitwasyon Aba, hindi nga. Kahit duwende, mas matino pa paminsan mag-isip kaysa sa inyo. Ante, may sinasabi din si Lorca kanina.
na huwag magpapatukso. Eh bakit hindi mo siya sinunod? Sinunod nga namin sa huli. Sa huli? Eh kung sa huli na pala kayo nalunod. Ante, may alon na malakas Buti nga hindi kami nadisgrasya. Ay Diyos ko, kung nadisgrasya kayo, ewan ko na lang. Anong akala nyo sa dagat? Palengke? Pupunta, mamimili, tapos uuwi ka bagsawana? Dapat hindi ka na sumunod sa boses kanina. Sabi ko na sa'yo, masisira ang trip mo. Oo na, Lorca. Kuha ko na. Kuha mo na, naintindihan mo na, pero mukha ka pa rin babalik sa pinagpwestuhan nyo bukas. Ma, hindi naman siguro mangyayari ulit yun. Hindi mangyayari ulit? Anak, kapag tinamaan ka ng kidlat, hindi mo sasabing, ay, hindi na siguro ako tatamaan nun bukas. Ante, sabi mo pa nga, hindi pa nga full moon bukas Aba Kael, kahit hindi full moon bukas, kung may masamang espiritu sa dagat, wala yang pakialam sa kalendaryo. Kung gusto kanyang iligaw, gagawin niya. Totoo yan, pero mabuti na lang nandito ako. Ma, basta importante, nakauwi kami. Ligtas po kami. Ligtas? Ligtas pero halos matanggal na yung kulay niyo sa muka. At kung hindi pa kayo tinanong ng tinanong, hindi nyo aaminin na may narinig kayong kanta. Ante, natatakot lang ako na hindi ka maniwala Aba, bakit naman hindi? Buong buhay ko dito, alam ko lahat ng pwedeng mangyari sa dagat. Mas matakot ka kapag sinabi kong wala yon. Ibig sabihin, hindi ko na maintindihan. So, naniniwala ka? Naniniwala ko na may masamang nangyari. Kung magindara man yon o hindi na mahalaga. Ang mahalaga, huwag kayong babalik sa lugar na yon. Mami Santi, ayoko na talaga. Ay, ikaw oo, pero itong si Brian halatang gusto pa. Hindi na Gusto mo, kita sa mga mata mo Lorca, tumigil ka na nga. Sino bang masusunod dito? Ako! Kaya simula ngayon, bawal kayong lumayo masyado ha. Doon lang kayo mangisda sa malapit. Opo, ante. Sige na nga po. Anong sige na nga? Aba anak, hindi ito pakiusap Utos ito! Utos yan, hindi ka makakapalag. Oo na. At isa pa, kung makakarinig kayo ulit ng kahit na anong boses sa dagat, kahit maganda pa, ay umuwi na kagad kayo pabalik dito, maliwanag? Opo, ante, maliwanag po. Oo ma, maliwanag. Maliwanag, kahit gabi. Ay naku, ang corny ng joke mo, Lorca. Aba, pati duwende nagbibiro na rin pala. Ma, hayaan mo na. Anak, huwag mong gawing biro ta. Ayoko ng balita na ang anak ko at pamangkin ko kinuha na kung anong nilalang sa dagat. Hindi na po, ante, pangako. Opo, promise po. Sana nga, pangako. Lorca, shh, kanina ka pa sabat ng sabat Natapos na ang gabi ng matiwasay. Hindi pa rin sigurado ni Brian kung magindara nga ba ang narinig nila kanina o ibang elemento. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang makita kung totoo nga bang sinasabing nilalang. Pero sa ngayon, mas mahalaga ang nag-iingat, lalo na para sa kapayapaan ng loob ng kanyang ina. Kinabukasan, habang inaayos ni Brian ang lambat at isa-isang inalis ang mga isdang nahuli nila kagabi, dama niya ang bigat ng pagod ngunit may pasasalamat pa rin sa dibdib. Mabuti na lamang at hindi nasira ang mga huling isda. Tol, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Uy, huwag kang tahimik dyan. Hindi ba't munti ka na tayo makuha ng magindara? Kung hindi dahil sa boses ni Lorca, baka hanggang ngayon nasa ilalim na tayo ng dagat. Oo, Tol. Pero hindi pa rin malinaw lahat sa akin Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, bakit nagpaparamdam na ang magindara kahit hindi pa kabilugan ng buwan mamaya? Yun na nga. Mas delikado na ngayon ang dagat, Tol. Akala ko dati, kapag gabi, bago ang full moon, doon lang sila lumalabas. Pero kagabi, parang gusto na nila tayong lamunin kaagad Kaya nga Oh, Lorca. Maraming magindara sa paligid nyo. Hindi lang iisa. Nandyan si Lorca? Ano raw sabi? Sabi ni Lorca,
maraming magindara sa paligid, hindi lang iisa. Ano? Marami? Ano Lorca, ano bang ibig mo sabihin? May iba. Nagbabalat kayo lang. Kaya't huwag basta magtitiwala sa mga hindi nyo kilala. Ang sabi niya, may nagbabalat kayo. Kaya raw wag basta magtitiwala. Tol, narinig mo yon? Sabi ko sa'yo, delikado ni. Sino ba talagang hindi dapat pagkatiwalaan? Ano raw? Sino raw, Brian? Mag-ingat lang kayo. Huwag magpadala sa tukso. Ayan ka na naman sa malabo mong sagot eh. Bakit ano raw? Ano bang sinasabi niya? Mamaya na tol. Mamaya na naman. Makakalimutan mo na naman yan mamaya, tol eh. Bakit hindi mo na lang kasi sagutin ng maayos? Nakikinig lang siya sa atin. Ha? Sino? Ano na naman raw? Basta, siya. Anong siya? Sinong siya? Bago pa man nakasagot si Lorca, isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa gilid. Napalingon si Brian at doon siya nakita ni Grace. Nakangiti habang kumakaway. Hindi niya napigilang gantihan niyo ng ngiti at kumaway rin. Sandaling natigilan si Brian. Tila mas tumingkad pa ang ganda ni Grace sa liwanag ng umaga. Kumusta naman ang pangingisda niyo kagabi? Okay lang naman. Kaso may nangyari lang kaya napaaga kami ng uwi eh. Ano bang nangyari? Alam mo ba yung Magindara? Kael, wag mong takutin yung tao ha. Hindi ko naman siya tinatakot eh. Anong meron sa Magindara? Usap-usapan kasi dati na Nako, wag mo nang pansinin yung Grace. Wala yon. Eto, tinan mo to. Marami kaming nahuli kagabi. Gusto mo ba bumili? mukha yatang ayaw talaga ni Utol na malaman mo, Miss Grace. Ayos lang naman. Gusto ko lang din namang malaman kung anong meron doon. Eto kasi Grace, noon pa may mga nawawalang mangingisda. Kagaya ni Tatay Ronel. Nawala siya matapos pumalaot nung gabi bago ang kabilugan ng buwan. Pagkalipas ng 2 araw, nakita siyang palutang-lutang, wakwak ang tiyan at parang naubusan ng dugo. Diyos ko. Kinain lang siya ng pating. Ay nako, ganyan talaga si Brian. Hindi naniniwala sa mga kwentong ganyan eh. Bakit hindi ka naniniwala? Kasi hindi ko pa nakikita. Maniniwala lang ako kapag nakaharap ko na. Bakit gusto mong makita? Para malaman kung panakot lang ba yun o totoo talaga. At kung makita mo, anong gagawin mo? Ewan ko, hindi ko alam. At paano kung makita mo siya mamayang gabi? Ano bang ibig mong sabihin? Teka, may alam ka ba sa Magindara, Grace? Alam mo, kumakalam na yung tiyan ko. Hindi kasi ako nakakain kagabi eh. Gusto ko sana bumili ng isda sa inyo. Oo naman. O sige, pili ka lang. Salamat. Ito yung mga nahuli namin kagabi, Grace. Marami rin kayong huli ngayon. Bangus, galunggong, at may isa pa rito. Parang kakaiba to ah. Yan? Samaral yan. Madalang lang mahuli rito. Masarap din, pero hindi ganun kalasa kumpara sa iba. Masarap ba talaga o sanay ka lang sa alat ng dagat? Sanay lang siguro. Lahat ng isda kapag gutom ka, nagiging masarap. Pero iba ang pakiramdam kapag bihira mo lang makita. Hindi lahat ng bihira ay dapat kainin. May mga bagay na kapag inangkin mo, babawiin ng dagat. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kung minsan, dapat nagbibigay, pero may kapalit. Tandaan mo yan. Siguro nga. Kaya nga sabi ni Mama, lagi magdasal bago pumalaot eh. Hindi lahat ng dasal naririnig sa ilalim ng tubig. Parang ang lalim naman ng mga salita mo. Parang kang matandang mangingisdang magsalita. Hindi isang bagong lipat dito. Minsan, may mga bagong lipat na mas matagal nang kilala ang dagat kaysa sino mang taga rito. O sige. Kung ganun baka ikaw pang mas mahusay sa amin. Baka nga. Pero maiba tayo. Babalik ulit ako bukas kung may huli kayo.
Hindi kami uuwi hanggat hindi kami makakahuli ng isda, Miss Grace. Talaga? Oo, O sige, salamat. Ingat din kayo mamaya. Umalis na nga kagad si Grace. Uy, pre, palasalita pala si Grace no? hindi ba weird? Parang ang intriga niya kanina sa atin tungkol sa Magindara. Weird? Hindi Curious lang siya. Hindi, may kakaiba sa paraan ng pagtatanong niya eh. Tol, huwag kang judger Hindi lahat ng tao may masamang intensyon. Kilala niyo ba siya? Bagong dayo dito sa baryo. May iba pa ba kayong alam tungkol sa kanya? Wala. Basta bagong lipat. Pero maganda nga siya, Tol. Talagang may kakaibang ganda. Paano kakaiba? Huwag magpadala sa tukso. Mag-ingat. Ayan ka na naman, Lorke. Mawawala na lang bigla pagkatapos magbibigay ng malabong sagot. Nakaka-curious pero bitin. Yaman na, Tol. Ganyan talaga siguro kapag duwende. Madilim ang gabi at tanging malamlam na liwanag ng buwan ang gumagabay sa tahimik na dagat. Ramdam ni Brian ang bigat ng hangin habang sila ay papalayo mula sa dalampasigan. Tahimik siyang nakatingin sa paligid. Nakikiramdam sa bawat hampas ng tubig sa gilid ng bangka. Sa dibdib niya, may bigat na hindi niya mabitiwan. Parang may mga matang nakamasid na naman sa kanila. Tol, sigurado ka ba dito? Hindi ba mas mabuting doon na lang tayo sa nakasanayan natin? Hindi, mas lumayo pa tayo. Pero hindi na sa kaparehong lugar kagabi. Malayo-layo mula ron. Pero Tol, hindi ka ba nadadala sa nangyari kahapon? Di ba munti ka na tayo mapasama nun? Nadadala, oo, pero hindi natatakot. Ibang usapan yun. Kung palagi matatakot, paano tayo kikita? Paano tayo mabubuhay? Isipin mo, Tol, kabilugan na ng buwan sa susunod na araw. Hindi na tayo lalaot bukas ng gabi. Ang hirap lang, Tol, Hindi kasi ako mapalagay. Parang lahat ng galaw natin ngayon, may nagmamasid sa atin. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong nakikita o nararamdaman Magtiwala ka sa akin, may third eye ako. O na, sige na. Pero sana naman makinig ka rin minsan sa kutob ko Hindi lahat ng malaking huli, swerte. Alam ko, Tol. Pero tingnan mo, kung hindi tayo pupunta sa mas malayo, paano tayo uusad? Hindi pwedeng lagi na lang tayo sa mababaw. Hindi rin pwede palaging sumusugal. Lalo na kung buhay na natin ang kapalit. Basta, Tol, huwag kang mag-alala. Hindi tayo babalik sa lugar kahapon. Pero mas lalayo tayo. May tiwala ako. Oo na matapang. Mas magtiwala ka lang, Tol. Hindi rin naman kita ipapahamak Talaga lang Oo naman, baliw. Tol, maiba lang ako. Naisip ko lang kung hindi tayo mangingisda, ano kaya ang gagawin natin? Di construction o kaya magtinda ng gulay. Ang hirap naman kumita ng pera no? Kaya nga nandito tayo Kahit delikado at kahit nakakapagod, malaking balik kapag sinwerte. Swerte? Oo nga. Pero minsan iniisip ko, baka sinusubok lang tayo ng dagat Huwag mong gawing misteryo lahat ng bagay, Tol. Kung isda ang hinahabol natin, isda rin ang babalik sa atin, hindi sumpa. Biglang napatingin si Brian nang may umalon sa gilid nila. Sa tingin niya ay parang dambuhalang isda ito na tumalon at bumagsak pabalik sa dagat. Malakas ang tunog ng pagbagsak nito sa tubig na halos umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Napatingin na magpinsan sa pinagbagsakan ng malaking isda. Isang saglit na titig lang, pero sapat na yun para magkasundo sila sa pagpapasya. Tol, nakita mo yun? Oo, Alam mo ba iniisip ko? malaking isda yun. Tol, kung mahuli natin yun, tsaka hindi lang isang linggo, baka isang buwan tayong busog at may pera. Tara, puntahan natin. Doon banda, Tol. Hindi, Tol. Dito sa kabila. Ha? Hindi, sigurado ako doon Ako rin. Dito nga. Teka. Ayun, doon talaga ang laki nun Oo nga, nakita ko yung buntot. Tara, bilisan natin. Sige, bilis pa, Tol. Baka mawala pa. Hindi mawawala yun. Ngayon na ang swerte natin.
Sana talaga mahuli natin. Isaboy agad ang lambat, bilis! Diyos ko, sana nga malaki to. Kapag nahuli natin yan, hahatiin natin ng pera, pantay ha. Pero tol, baka makaipon na ako para makabili ng bagong bangka. At ako naman, baka makabili ng bagong motorsiklo para naman magkaroon naman ako ng ibang sasakyan bukod sa bangka. Kapag ganito kalaki ang huli, hindi lang simpleng motorsiklo, baka bahay pa ang kaya mong ipatayo. Tol, kung mangyayari yun, baka mabaliw na ako sa tuwa. Ilang segundo ang dumaan sa katahimikan. Tanging hampas ng alon ang naririnig ni Brian. Bigla siyang nakarinig ng malamyos na kanta. Parang galing sa dagat at tinatangay ng hangin. Napalingon. Sinilip kung saan nang galing ang boses. Napansin niyang ganun din si Kael. Nakatingin sa kanya, para bang nagtatanong kung pareho ba silang nakarinig. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong alam na naman ang iniisip. Tol, naririnig mo ba yun? Oo, kanta. Tol, maghintara na naman. Mahina lang tol. Ibig sabihin nasa malayo pa. May oras pa tayong ilahin ng lambat. Hindi mo ba natutunan sa matatanda? Kapag malapit ang tunog, malayo pa sila. Pero kapag malayo ang tunog, ibig sabihin nasa tabi na sila. Hindi, sayang ang huli natin eh. Tara tol, ilahin na natin. Wag na, iwan na natin to. Mas mahalaga buhay natin kaysa sa isda. Hindi tol, hindi ko kayang sayangin eh. Uy! Langya! Kael! Tol, tulong! May humihila sa akin! Umawa ka na mahigpit! Huwag kang bibitaw! Huwag, tol! Tol, may humihila sa baba! Ano ba? Huwag kang bibitaw sa akin! Huwag kang bibitaw! Ay, ano ba nangyayari dyan? Mang Greg, tulong! Tulungan mo kami! Hinihila si Kael! Mang Greg, tulong! Dali-daling lumapit si Mang Greg. Tinutulungan na hilahin si Kael paakyat. Biglang binitiwan si Kael ng kung anumang humihila sa kanya. Dahilan para mapunta si Kael sa bangka ni Mang Greg. Hingal at inuubo. Ano pinagagawa nyo? Akala nyo ba laro lang ang lahat ng ito, ha? Ano nangyari? Mang Greg, may kumakante. Narinig namin. Hindi kami nagkakamali tapos bigla siyang hinila. Totoo, Mang Greg. May humihila sa akin. Akala ko katapusan ko na eh. Ano pinagsasabi nyo? Ang kanta, nung hila. Wala naman akong narinig kanina eh. Sigurado ba kayo? Baka lasing lang kayo o napagod sa pangingisda. Hindi, Mang Greg. Hindi kami lasing. Totoo yung narinig namin. Totoo yung nangyari. Kung hindi ka agad ako nabitiwan, baka nasa ilalim na ako ngayon. Hindi kami nagsisinungaling, Mang Greg. Hindi pwede. Hindi dapat. Hindi pa naman kabilugan ang buwan bukas eh. Yun na nga, Mang Greg. Hindi pa kabilugan ng buwan. Pero lumalabas siya. Totoo. Nakita at narinig namin. Parang masayok pa po sila ngayon. Parang wala nang pakialam kung anong araw. Diyos ko, kung ganyan, nagbago na nga sila. Nagbabago na ang mga magindara. Anong ibig mong sabihin, Mang Greg? Ang ibig ko sabihin, wala na tayong ligtas na araw. Dati, sa gabi bago na kabilugan lang ng buwan sila lumalabas. Pero kung tama ang nakita nyo at narinig, ibig sabihin, kahit hindi pa kabilugan ng buwan bukas, kumukuha na sila ng tao. Kung bumalik sila ngayon, paano na tayo? Huwag na kayong magtagal dito. Umuwi na tayo kagad. Ngayon din. Baka bumalik sila at may tuluyan pang makuha sa atin. Pero Mang Greg, may pag-asa bang susundan nila tayo? Makinig kayo. Uuwi na tayo. Bukas na bukas, ipagsasabi natin to sa lahat. Kailangan mag-ingat ang buong baryo. Kailangan nilang malaman na nag-iba na ang magindara. Hindi na sila pumipili ng oras. Hindi na sila pumipili ng araw. Ibig sabihin, kahit sino, kahit kailan, pwede rin kunin? Oo, kaya huwag na kayo magpabaya. Mag-ingat kayo. At huwag kayong babalik sa dagat ng hindi alam ng iba. Mang Greg, ibig sabihin, magiging matumal na ang huli? Yun ang kinatatakutan ko. Wala silang sinayang na oras sa gitna ng dagat. Agad nilang pinaandar ang bangka pabalik ng dalampasigan.
Pinayuhan sila ni Mang Greg na magpahinga agad pagka-uwi. Dahil bukas na bukas ay ipagsasabi nila sa ibang mangingisda ang nangyari para mabigyan sila ng babala patungkol sa Magindara. Greg, totoo ba ang balita? Pinag-uusapan na sa pamilihan kanina. May nangyari raw kagabi kasama tong anak at pamangkin ka. Oo, Lita. Hindi ko rin agad pinaniwalaan. Pero nakita ko mismo ang kalagayan ng mga batang to. Nanginginig, takot na takot. May humila kay Kyle kagabi at hindi tao ang may gawa. Totoo yun. May boses, may kumakanta sa ilalim, Auntie Dita. Tapos bigla na lang akong hinila. Baka naman dala lang ng pagod nyo o guni-guni po. Bago pa lang naman ako dito pero marami ng alamat. Hindi, Grace. Narinig ko rin yun eh. Hindi lang si Kael. At nakita ko mismo kung paano siya halos mawala sa bangka. Kung hindi kami agad nakahawak, baka kinuha na siya kagabi. Hala, kung ganon ibig sabihin, totoong sinasabi nilang Magindara? Pero bakit ngayong hindi pa kabilugan ng buwan bukas? Yun nga ang masama. Kung dati, bago bumilog ng buwan, nanguhuli na sila ng biktima para palakasin ang sarili nila. Pag full moon mismo, walang nangingisda kasi mailap ang mga isda. Kaya wala sila mabibiktima. Pero pagkatapos ng full moon, mas delikado. Malakas sila sa panahong yon. Kaya dapat mas mag-ingat ang lahat. Kaya nga paulit-ulit ko silang binibilinan eh. Pero ngayon, mas nakakatakot na. Hindi naligtas kahit na anong araw. Kailangan natin ipagsabi ito sa lahat ng mangingisda. Hindi na pwedeng isugal ang buhay ng kung sino man dito. Kahit gaano kahirap ang walang huli, mas mahalaga ang buhay. Tama ka, Lita. Kaya simula ngayon, dapat halos kumpul-kumpul na tayong mangingisda. Mang Greg, bukas po, kabilugan ng buwan, di ba? Mas malakas sila mamaya. Walang mangingisda. Paano sila makakapambiktima? Kael, mambibiktima sila kung sino yung nasa malapit sa dagat. Kaya mas delikadong lumabas mamaya. Mas malakas ang hatak nila kapag ganon. Ibig sabihin, nakaabang lang sila mamaya? Huwag na kayo mag-isip ng ganyan. Ang malaga, hindi kayo lalabas mamaya o lalapit man lang sa bangka nyo para tingnan yon. Lalo na kayo, Brian, Kael. Matigas pa naman ang ulo ninyo. Ilang beses na pala kayong napagsabihan ni Lita eh. Pero paano kung kailangan po namin mangisda? Wala kaming maiuwi. Huwag mong isugal ang buhay mo sa gutom. Mas makakahanap tayo ng paraan kesa hayaang lamunin ka ng dagat. Hindi lang sila ang nagbago. Malapit lang sa inyo ngayon. Isang nagbabalat kayong Magindara. Ha? Nagbabalat kayo? Ano yon, Brian? May sinasabi ka? Wala po. Wala ho. Pasensya na po kung magtatanong ako kung totoo nga po ang alamat na yon. Hindi alamat, Grace. Banta sila sa buhay naming lahat. Ayun na nga po. Bakit ngayon lang po sila nagpakita? Hindi lang ngayong, Grace. Lumalabas sila tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Ang masama lang, kagabi, hindi pa kabilugan kinabukasan. Pero kumilos na sila. Nasabi niyo po yun kanina, Mang Greg. Pero paano niyo naman nasabi na Magindara ang humila? Baka alon lang o kung anong hayop sa dagat. Hindi hayop yun. Ramdam ko kamay eh. Malamig, maigpit. At narinig ko ang kanta nila. Huwag mo sabihing imahinasyon ko lang yun. Totoong lahat ng sinabi niya. Ako mismo, narinig ko rin. Pasensya na ha. Baka lang mahirap paniwalaan kasi hindi ako sanay sa mga ganyang kwento talaga. Gusto ko man paniwalaan, may mga katanungan din ako na gusto ko masagot. Iha, minsan may mga bagay na hindi na kailangan pang questionin, lalo na kung mismong buhay na ang nakataya. Hindi mo kailangan paniwalaan, pero siguraduhin mong makikinig ka. Mamayang gabi, bawal na lumabas dahil bukas kabilugan na ng buwan. At kahit ikaw, Grace, huwag kang lalapit sa dagat. Ipapakalat ko ito sa lahat, pero tandaan ninyo, kahit isang hakbang pa lang sa tubig, delikado na. Kapag wala silang makukuha sa atin mamaya, paano? Ewan ko. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong lalabas. Diyos ko, iligtas mo ang mga anak ng dagat na ito. Paano kung hindi lang sila ang nasa ilalim? Hindi ka nagkakamali. May nagbabalat kayo rito at hindi mo pa alam kung sino. Brian, tandaan mo,
Wala kang ibang gagawin kundi manatili rito. At ikaw din, Kael. Huwag kayong magtatangkang pumalaot. Dahil kung hindi, baka hindi na kayo makabalik. Nagkatitigan silang lahat. Malinaw ang takot. Ang bigat ng babala. Ngunit sa loob-loob ni Brian, mas mabigat ang hiwaga. Sino ang nagbabalat kayong magindara at bakit umaatake na ito kahit hindi pa kabilugan ng buwan? Kating-kati na siyang malaman kung sino yon at kung anong mukha ng isang magindara. Huwag na muna kayong pumalaot. At lalo na ngayong gabi. Alam niyo na yon, ha? Hindi to biro. Nakikiusap ako. Opo, Aling Lita. Hindi po kami lalabas. Hindi ba, Brian? Masarap din namang matulog kaysa mangisda sa laot. Oo. Hindi kami lalabas. Naintindihan ko, Ma. Ay nako, salamat. Kung alam niyo lang kung ilang beses ko nang nasaksiyan ang pagkawala ng iba pang ganyan, hindi na dapat maulit ang dati. Naintindihan po namin. Huwag na po kayong mag-alala. Oo, Ma. Hindi na kami lalabas. Sana'y makinig kayo, ha? Sana makinig ka, Brian. Sige, Bri. Papasok na muna ako. Huwag ka nang tumambay dito ng matagal sa labas, ha? Baka pagalitan ka pa. Oo, sige. Umalis si Kael at Aling Lita. Tahimik na ang paligid. Naiwan si Brian. Nakaupo sa maliit na upuan sa bakuran. Nakatingin sa malayo. May marahang simoy ng hangin. Sa gilid, parang may aninong dumaan sa damuhan. Lumabas si Lorca. Malungkot ang muka. Naniniwala ka na ba? Lorca, hindi ko alam eh. Pero, oo, parang totoo nga. Noon pa man sinasabi ko na sa'yo, ang dagat hindi lang basta tubig. Buhay siya, gutom siya, at kung hindi ka maniniwala, kakainin ka niya. Nararamdaman ko, hindi na kailangan ng ibang patunay. Sapat na ang mga pagkawala. Pero sapat na ba ang paniniwala? O baka bukas makalimutan mo rin, gaya ng lahat ng iba? Hindi ako makakalimot. Hindi ako kasing bulag ng iba. Huwag mong sabihing hindi ka bulag, Brian. Ang lahat ay nagiging bulag kapag natukso. Tukso? Anong ibig mong sabihin? Ang dagat, may mga nilalang na ginagawang tukso ang kanilang anyo. Maganda, mapang-akit. Hindi mo iisiping may panganib. Pero sa likod ng ganda, may mga ngipin, may mga kuko, may gutom. Sinabi rin ni Mang Greg, mas gutom sila kapag gabi bago ang kabilugan ng buwan. Oo, tama siya. Pero hindi lang gutom sa laman, Brian. Gutom rin sila sa tiwala. Kapag naniwala ka, kapag nagtiwala ka, doon ka pinakamadaling lalamunin. Sino ba kasi yan? Hindi dapat ako makatuklas sa anyo niya, Brian. Hindi rin dapat sa akin mismo manggaling ang sagot. Ang hirap naman makakuha ng sagot sa'yo. Mga dalagang may kakaibang ganda, Brian. Hindi sila dapat pagkatiwalaan. Ang mga mata nila, hindi laging mata ng tao. Minsan, mata ng gutom. At kung hindi sila tao, ano sila? Hindi mo pa ba nararamdaman? Hindi lahat ng nasa paligid mo ay kapwa mangingisda. Ang iba, nasa palibot na. Naghihintay lang. Nasa palibot? Oo. Minsan nasa gilid ng bangka. Minsan nasa dalampasigan. Minsan nakaupo sa tabi mo. Nakikipag-usap. Lorca, huwag mong sabihin. Kapag biro, naniniwala ka kagad. Pero kapag paalala, hindi. Naniniwala naman ako sa mga paalala mo. Ang sinasabi ko lang, Brian, huwag kang magpapadala. Kahit gaano kaganda ang ngiti, kahit gaano katamis sa mga salita, kapag sobra ang ganda, huwag kang basta maniniwala. At kung nagkamali ako? Kapag nagkamali ka, huli na. Hindi ka na makakabalik. Kaya mo ba ako binabantayan? Hindi ako ang dapat mong asahan. Ang sarili mo ang dapat mong bantayan. Ako'y isang duwende lang.
Wala akong magagawa kung hindi magpaalala. Paalala, pero hindi kaligtasan. Oo, sapagkat ang kaligtasan hindi binibigay ng iba. Pinipili mo. Bawat desisyon mo, Brian, siya ring hahatak sa'yo, pataas o pababa. Kung ganon, kailangan ko talagang maging matatag. Higit pa sa matatag, kailangan mo maging manhid sa tukso. Hindi ko alam kung kaya ko. Wala namang may kayang siguraduhin, Brian. Pero kung magpapadala ka, ikaw na ang susunod. Tahimik ang paligid. Dumampi ang malamig na hangin. Ramdam ang bigat ng usapan. Parehong nakatingin sina Brian at Lorca sa dagat. Walang nagsasalita. Dahan-dahan. Unti-unting naglaho ang anyo ni Lorca. Pero naiwan ang bigat ng mga sinabi ng duwende sa utak ni Brian. Kinagabihan, matapos silang kumain, lumabas sina Brian at Kael sa bakuran para magpahangin. Mula roon, tanaw agad ni Brian ang mga nakahilerang bangka sa dalampasigan. Tahimik ang paligid. Wala ni isa mang mangingisdang naglakas loob pumalaot ng gabing yon dahil sa takot sa magindara. Kung dati ay may mga pasaway na sumubok pa, ngayon ay wala na talaga. Lalo na't napatunayan nilang totoo ang mga magindara. Kinagabihan, matapos silang kumain, lumabas sina Brian at Kael sa bakuran para magpahangin. Mula roon, tanaw agad ni Brian ang mga nakahilerang bangka sa dalampasigan. Tahimik ang paligid. Wala ni isa mang mangingisdang naglakas loob pumalaot ng gabing yon dahil sa takot sa magindara. Kung dati ay may mga pasaway na sumusubok pa, ngayon ay wala na talaga. Lalo na't napatunayan nilang totoo ang mga magindara. Ang bilis ng panahon, Brian, no? Bukas, kabilugan na naman ng buwan. Hindi ko alam kung matatawa ako, matatakot kasi buhay pa tayo matapos kagabi. Buti nga, muntik na tayong hindi makauwi. Pero ngayon, mas delikado. Panahon ng pambibiktima nila ngayong gabi. Kael, ibig sabihin, masayok silang makakuha ng biktima? Kaya nga eh. May paraan kaya na tayo ang katakutan ng mga nilalang na yan? Walang kinakatakutan ng mga magindara, Kael. Lalo na kapag nasa teritoryo nila sila mismo ng bibiktima. Alam ko naman, Bray. Pero alam mo yun, wala na ba talagang ibang paraan? Teka, hindi ba si Grace yun? Ha? Saan? Ayun oh, naglalakad papunta sa dagat. Para bang wala sa sarili. Grace! Uy, Grace! Grace! Ano ka ba? Gabi na, delikado dyan! Grace, bumalik ka rito! Bakit hindi siya lumilingon? Para bang hindi niya tayo naririnig? Hindi normal to, Kael. Hindi niya tayo pinapansin. Para bang nahihipnotismo siya sa dagat. Parang tayo nung may kumakanta sa dagat. Hindi naman niya siguro maririnig yung kumakantang magindara dito sa dalampasigan. At saka, baka gusto lang maligo. Malay mo, sanay siyang maligo ng gabi. Hindi, tol. Ibang pakiramdam ko ngayon. Oh, relax ka muna. Hindi agad ibig sabihin eh. Tulong! Tulong! Oh, narinig mo yun? taranta. Dali-daling tumakbo si Brian palapit sa dagat. Kinakabahan at labis na nag-aalala siya sa sigaw ng dalaga. Pilit niyang pinapalinaw ang paningin upang makita kung saan naroroon si Grace. Grace! Nasaan ka? Huwag ka munang lulusong sa dagat! Baka delikado! Kael! Ihanda mo ang bangka! Kung sakali, ako nang lalangoy kung kailangan! Mang Greg! Aliglita! Kailangan namin ng tulong niyo! Angal ka talaga, Brian! Huwag mong puntahan yan! Magindara yan! Hindi si Grace ang nakita niyo! Huwag mo akong takutin, Lorca. Kilala namin si Grace. Siya ang tinatawag namin. Anong sabi ni Lorca, tol? Hindi niyo naintindihan! Kapag sinundan niyo siya, kapamakan lang ang pupulutin niyo! Wala nang oras para sa mga kwento mo, Lorca. Kailangan naming maligtas si Grace. Brian! Kael! Tulong! Tulungan niyo ako! Hintay mo ako, Grace! Sandali, Bray. Hindi natin alam kung nasan siya.
Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Ay, ano ba nangyayari rito? Si Grace nandun, dun sa tubig, humihingi ng tulong. Diyos ka, ngayon pa talaga na bawal sa dagat. Bray, mag-ingat ka! Bilisan mo! Wala nang ibang nasa isip si Brian kung hindi lumangoy ng lumangoy hanggang sa matagpuan si Grace. Paminsan-minsan ay huminto siya para lumingon at makinig. Umaasang maririnig muli ang boses nito. Alam niyang napakadelikado ng dagat ngayong gabi, pero hindi niya yun inalintana. Hindi na sumagi sa isip niya ang panganib ng mga maghindara. Ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ni Grace. Tulong! Nandito ako! Nasaan ka, Grace? Sumagot ka! Tulong dito! Sa likod ng bato! Hintayin mo ako! Pupuntahan kita dyan! Grace! Anong nangyari? May narinig akong kumakanta. Tapos parang tinatawag niya ako. Paglusong ko sa dagat, biglang may humila sa akin. Papunta rito. Hindi ko alam kung ano yon. Natatakot ako, Brian. Shh! Sige na, ligtas ka na. Nandito na ako. Wala na sila. Yakapin mo ako, pakiusap. Ha? Oo, sige. Huwag ka na matakot. Hindi ka na nila makukuha. Brian, Okay ka lang ba, Grace? Masyadong umihigpit ang yakap mo, ah. Brian, maganda ba ako? Ha? Oo naman, Grace. Maganda ka. Huwag mo akong iiwan, pakiusap. Hindi kita iiwan. Babalik tayong ligtas sa dalampasigan. Ha? Putik! Grace! Bakit may buntot ka? Sa wakas, nakita mo na rin. Hindi maaari. Bitiwan mo ako! Huwag mo ako kagatin! Aray! Balikat ko! Matagal na kitang minamata. Pero sagabal masyado si Kael. Kaya siya sana ang una kong tatapusin. Puro palpak. Ngayon, swerte at ikaw na rin ang lumapit sa akin. Grace! Tumigil ka! Akin ka, Brian. Kakainin kita. Tulong! Kael! Walang makakarinig sa'yo dito, Brian. Tapos ka na sa akin ngayon. Biglang dumagungdong ang alon. Natangay si Brian at halos malunod. Ngunit bago siya malubog sa dagat ay may humawak sa kamay niya. Pag-angat ng tingin niya mula sa tubig, nakita niya si Mang Greg kasama nito si Kael. May hawak na si batang dalawa. Masyadong mabilis ang pangyayari at nakita na lang nila na inatake nila ang nilalang. Na hindi nila alam na nasa tabi niya. Natamaan sa dibdib si Grace na nagulat din sa biglang pagdating ng mga lalaki. Bitiwan mo siya, Limaw! Kaya pala masyado kang kaduda-duda nung nag-uusap kami, ha? Pasensya ka na, pero wag ang pinsan ko. Etong sa'yo! Punyemas kayo. Papatay ko kayong lahat. Mang... Greg! Bray, umawa ka ng maigpit sa akin. Masyado masakit ang balikat ko. Lambatin natin! Bilis! Sugatan siya. Huwag niyo hayaan makatakas. Ako mahuhuli. Pero tinamaan niyo ako. Dito ka na, Halimaw! Hindi ka na makakatakas! Mang Greg, ayun siya! Lambat! Iagis ang lambat! Alon! Hawak kayo! Huwag kayong lulubog! Ihanda ang lambat! Bago pa man nila mahagis ang lambat sa nanghihinang Maghindara, ay bigla silang hinampas ng napakalakas na alon. Tumaob ang bangka. Nahulog silang lahat sa dagat. Pag-angat nila sa ibabaw ng tubig ay wala na si Grace. Pero kita nila ang bakas ng dugo sa dagat. Nakatakas siya? Hindi. Tinamaan ko siya sa may puso. Hindi yung magtatagal, mamamatay na siya. Sana nga po. Sana totoo sinasabi niyo. Brian, ayos ka lang ba? May sugat lang ako sa balikat, pero okay lang ako. Tama na muna. Umuwi na tayo. Hindi ligtas dito. Oo, umuwi na tayo. Huwag kang bibitaw, Bray, ha? Oh, sige. Kaya ko pa. Tara, umuwi na tayo. Pagdating nila sa dalampasigan, agad nilang ginamot ang sugat sa balikat ni Brian. Sobrang lalim ng kagat ni Grace.
halos kita na ang buto. Hindi napigilan ni Aling Lita ang mapahagulgol nang makita ang kalagayan niya. Matapos malinis at talian ng sugat, pinilit na lamang nilang pagpahingahin si Brian. Habang nakahiga, gising na gising pa rin si Brian. Walang kapahingahan ng isip dahil sa nangyari. Sa gilid ng kanyang higaan, biglang lumitaw si Lorca. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Ramdam ni Brian na alam na niya ang susunod na sasabihin ng duwende. Hindi na kailangan ng salita. Tama si Lorca mula nung una pa. Tama ang mga paalala. Tama ang mga babala. Ngunit hindi niya pinakinggan. Pinaniwalaan niya si Grace. Inakalang kaibigan. Ngunit alam niyang maling tiwala ang naging kapalit. Sinabi ko na sa inyo, pero ngayon, alam niyo na ang totoo. Kung ganun, bakit hindi mo na lang sinabi kasi kagad? Sana natigil na kagad ang lahat. Hindi ganoon ang paraan namin. Hindi kami basta nakikialam sa gawain ng iba. Ang kaya lang namin, magbigay ng babala. Ang desisyon, laging nasa tao. Kaya pala puro pahiwatig lang ang binibigay mo noon. Oo, at ngayon, naniniwala ka na. Sa ngayon, nangihina na si Grace. Unti-unti siyang nawawala ng lakas. Si Grace? Hindi siya ang katapusan. Hindi rin siya ang una. Marami pa ang katulad niya. Nagtatago sa iba't ibang anyo. Ang ilan, nagpapakita ng kabutihan. Pero hindi lahat ng ganon ay totoo. Bakit ba laging ganon? Doon kasi kayong mga tao sinusubok. Hindi sa lakas o talino, kundi kung paano kayo titindig laban sa tukso. Kaya pala paulit-ulit mong sinasabi na huwag magpapadala sa tukso, lalo na sa kagandahan. Kaya pala sinasabi mo rin na may kakaibang ganda si Grace. Oo, at napatunayan kong madali talagang mauto ang mga tao sa mga magaganda. Marami nang nabiktima dahil doon. Naiintindihan ko na. Hindi lahat ng maganda ay dapat pagkatiwalaan. Hindi lahat ng mabait ay may dalisay na puso. At hindi lahat ng babala ay para takutin ka o kung sino man. Kadalasan, para lang din yon sa kaligtasan ninyo. Maraming salamat, Lorca. Tandaan mo, Brian, huwag kang magpapadala ulit sa tukso at huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapadala sa lahat ng mga magaganda. Napabuntong hininga na lang ng maluwag si Brian. Kahit ramdam pa rin ang kirot sa kanyang balikat, ay nakatulog din siya sa wakas. Pagsapit ng umaga, tahimik ang dalampasigan. Tanging banayad na hampas ng alon lang ang maririnig. Panigurado, nasa pamilyan lahat ang mangingisda. Nag-uusap sa nangyari nung gabi. Magkasama namang nakatambay si Brian at Kael sa bakuran. Tahimik silang nakatanaw sa dagat. Parang parehong may iniisip na hindi masabi. Hindi pa rin ako makapaniwala, Bray. Parang panaginip lang lahat ng nangyari kagabi. Sana nga panaginip lang. Pero heto, ramdam ko pa rin ang sakit eh. Totoo lahat yun. At buti na lang tapos na. Si Grace, wala na. Hindi ko pa rin matanggap na isa siyang magindara. Oo, hindi ko inakala na nasa harapan na pala natin ang magindara na gusto ko nang makita at mapatunayan na totoo. Pero isipin mo, Tol, yung kinatatakutan lang natin noon, yung mga sabi-sabing magindara na panakot lang daw sa bata. Totoo pala talaga. Oo nga eh. Dati iniisip ko talaga baka gawa-gawa lang para hindi tayo sumugod palagi sa dagat. Pero kita mo naman, halos lamunin niya ako ng buhay. Nakakatawa, no? Akala ko dati, baka napupugian sa atin si Grace eh. Ako rin. Akala ko baka nahuhulog siya sa akin eh. Yung pala, plano lang niya akong hulihin at kainin. Hala, kung pareho tayong pinili, siguro sabay tayo naging hapunan kagabi. Buti na lang dumating kayo kaagad. Kung hindi, wala na. Baka wala na ako ngayon. Malamang, halos umiyak na ako kakamakaawa sa kanila na sundan ka eh. Salamat talaga, Tol.
Pero alam mo, may aral talaga eh. Hindi lahat ng maganda ay para sa atin at hindi lahat ng nakakaakit ay dapat lapitan. Oo, nasabi na rin sa akin yan ni Lorca. At dapat pala, yung mga babala na naririnig natin, hindi basta-basta binabaliwala. Kasi hindi lang pala panakot, minsan para iligtas tayo. Kaya pala sinasabi nila, huwag matigas ang ulo. Kaya nga mula ngayon, Tol, doon na lang ulit tayo sa nakasanayang pwesto. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong maghangad ng higit pa. Tama, dapat maging mas maingat na tayo. Ayoko maranasan ulit yung nangyari sa iyo eh. Huwag ka mag-alala. Hindi na ulit mangyayari yun, Tol. Masyado na ako nadala sa nangyari. Kaya nga, basta kapag may dumating na maganda ulit, itchapwera na kagad. Minsan na nga lang mauto, sa aswang pa. Kaya nga ang malas naman natin. Masayang nagtawanan ang magpinsang Brian at Kael sa bakuran. Kahit dumaan sila sa matitinding pagsubok at muntikan ng mapahamak dahil sa kanilang katigasan ng ulo, nanatili pa rin silang positibo sa buhay. At sa kabila ng lahat, alam ni Brian na may mahalagang aral silang nakuha mula sa nangyari. Ang wag basta-basta magpapadala sa tukso ng isang dalagang may kakaibang ganda. Wakas.